Ang mapapayo ko lang sa inyo, pagpunta nyo ng Poland Embassy para hindi kayo kakaba-kaba, is pag-aralan nyo na, basahin nyo lahat ng mga detalye na nandun. Hindi naman totally lahat. Yung mga importante lang, yung pangalan ng company, yung address ng company or agency nyo, then yung address na po natitirahan nyo sa Poland, then ano yung magiging trabaho nyo sa Poland, then yung mga information na yun, yung mga detalye na yun, dapat sa ulalo nyo na yan. Ito pa pala, tinatanong din to, kailan yung flight mo at saan ka manggagaling? Saang bansa ka manggagaling? Okay? Kailan ang alis mo? Kailan ka pupunta ng Poland at saang bansa ka manggagaling? Kung galing ka ng Pilipinas, sabihin mo, sa Pilipinas, manggagaling ka sa Pilipinas at ang alis mo ganitong date. At make sure yung date na sasabihin mo, na babanggitin mo is match doon sa date na nandun sa documents mo kung kailan yung flight mo. Okay? Yun yung flight mo na nandun sa dummy ticket. Okay? So, ngayon, bago ka pumunta ng Poland Embassy for interview, make sure na naaral mo na yung mga dapat pag-aralan dun sa mga documents mo. Kabisado mo na. And then, dapat nakapagpahinga ka ng maayos. Okay, huwag maglalasing, huwag iinom, magpa-condition ka, i-relax mo yung sarili mo, magpahinga ka, matulog ng maayos. Then, make sure na lahat ng mga documents mo naka-arrange para hindi ka nagpapanik pag nandun ka na. Kasi sa Poland Embassy, hindi, pag sinabi, akin na yung documents mo, hindi mo iaabot lahat. Okay? Kung ano lang yung hingin sa'yo, yun lang yung iaabot mo. Para hindi kayo mahirapan, so, mas maganda alamin nyo na kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga hinihingi nilang documents. Para sa mga nasa Saudi, so pwede ako magbigay sa inyo ng arrangement, kung paano yung arrangement ng mga documents doon sa Poland Embassy. Para kapag hiningi, ito yung unang hiningi, okay, so bigay mo. Pangalawang hiningi. So, madali na para sa'yo. So, hindi ka nagpapanik. Okay? Kasi yan, nagkukos din yun ng kaba. Tapos pag nag-start yung interview, so, totally, nabibrainwash ka na. Nagkaka-amnesia ka na. Kaya, huwag niyong kakalimutan, yung mga documents na dapat naka-arrange yan. Okay? Then, dapat, alam nyo kung saan nyo kukunin at dapat madali nyo lang mabuklat. Okay? Hindi yung documents mo, yung isa nandun, yung isa nandito sa ganyan. So, dapat naka-organize po. Okay? So, dapat kalmado tayo sa interview. Hindi natin maiwasan na kakabahan talaga, lalo na kung first time natin na sasalang sa mga ganyan. So, hindi natin maiwasan nakabahan. But, if kinakabahan ka, pwede kang huminga ng malalim. Hinga lang ng malalim, kabayan. Okay? Yung mga nasa console, syempre, sa dami ng ginagawa at saka sobrang busy nila, minsan, hindi maiwasan na mainit yung ulo. Pero, wag mong isipin na monster sila. Wag mong isipin na nangangain sila ng tao. Mababait po yung mga yan. Mga educated yan at saka mga professional magtrabaho. Siguro, minsan kapag ka nagsusungit sila sa inyo is, lang yan. Kumbaga, parang nature lang ng trabaho nila. Kasi, baka yun yung instruction sa kanila. Huwag kayong masyadong maging mabait, magpakita ng ganyan. Na parang hindi kayo take advantage. So, parang ganun. Parang part lang yan ng trabaho, ng professional job nila. Okay? Ano pa ba? Okay, so, yun. Sa Poland Embassy, syempre, kailangan marunong kayo mag-English. Hindi pwedeng magtatagalog pa kayo or kung anong dialect nyo. Ganyan. At least marunong kayo mag-English. Nakakapagsalita kayo at nakakaintindi. Kahit naman hindi ganun kagaling. Basta nakakaintindi kayo at saka alam nyo makipag-communicate kahit paano. Kahit kalabaw pa yan or
balubaluktot yung basta mas maiintindihan nila. So, importante po yan. Kasi, mahirap naman kung sila pa yung mag-a-adjust para sa'yo. Halimbawa, ikaw, Bisaya. Ito sasabihin ng console, teka lang, mag-aaral muna ako ng Bisaya para sa'yo. Diba? So, guys, dahil nga pinili nyo na mag-apply, mag-level up, so kailangan panindigan nyo. So, kailangan magkaroon tayo ng, alam mo, self-improvement para sa sarili natin. Okay? So, importante po yan. Well, pagdating naman dito sa Poland, hindi naman kailangan sobrang galing mo mag-Ingles. Ang importante lang, kaya mo naiintindihan mo at saka kaya mo makipag-communicate sa mga katrabaho mo. Okay? At dito, wala namang masyado, hindi po mataas yung standard ng qualification nila sa trabaho. Dito nga, hindi na kailangan ng requirement, hindi na kailangan ng work experience kasi pagdating dun sa trabaho, tuturuan ka naman nila, may magti-train sa'yo. At hindi rin kailangan na mataas yung educational background mo. Okay? Kahit nga dito hindi high school grad, okay lang. Basta importante, kaya mo makipag-communicate. Yun yung importante dito. At yun guys, yun mga kababayan, huwag niyong kakalimutan na pagkatapos ng inyong interview, pagkatapos ng submission ng documents at saka interview, kasi nangyari sa akin to, nung na-interview ako sa Saudi, sa Poland Embassy dun sa Saudi, sa Riyadh, hindi na nakalimutan ko sabihin na pwede ba akong magbayad for delivery ng passport ko or ganito, ganyan, para i-deliver na lang doon sa address ko para hindi na ako magpabalik-balik. Ito guys, kasi halimbawa, from Mindanao pa kayo, tapos nag-travel kayo sa Maynila para doon sa visa appointment nyo. Pagkatapos ng interview, syempre, aantayin nyo ng 14 days. Or good thing sa inyo kung meron kayong mga kamag-anak sa Maynila or meron kayong matutuluyan or may budget kayo, so pwede kayo mag-stay, antayin nyo hanggang lumabas yung result. 14 days or 2 weeks, ganyan ang aantayin nyo sa result ng inyong visa appearance. Kung pasado ba kayo, kung meron ba kayo, na-approve ba kayo for working visa or hindi. Okay, so mas mabuti, itanong nyo na doon sa console kung pwede ka bang magbayad para ipa-deliver na lang yung inyong result sa visa appointment, result ng inyong visa appearance. Para ipa-deliver yung inyong passport, doon sa address nyo. Okay? But make sure kung magbabayad nga kayo, so make sure na tama yung address na nilagay nyo doon para sa pagpapadalhan nila. Okay? And sa visa appearance naman, ay pag nag-book kayo ng visa appearance guys, so hindi pare-pareho kung gaano katagal bago kayo mabunot. Kasi nga naka-raffle system ang Poland Embassy. So, ang draw nila is every Friday. So, swerte mo kung mabunot ka agad yung pangalan mo. Pero mostly, kapag sobrang dami talaga ng mga applicant, it takes a month. In my case, sa Saudi Arabia, kasi medyo marami-rami na rin yung nag-a-apply at that time, so umabot po ako ng almost 1.5 months to be exact. So, ganun po katagal yung inantay ko bago nabunot yung pangalan ko. And then, sa ibang lugar, like sa Philippines, sa Pinas, umaabot po siya ng halos 1 taon. Ganun katagal. Minsan, 6 months, 8 months, and then, Depende. Sortihan kapag nabunot ka agad yung pangalan nyo. But it doesn't mean na halimbawa na 4 months na yung nakaraan is hindi pa rin kayo nabubunot, hindi pa rin kayo nagkakaroon ng visa appointment. It doesn't mean na wala ng chance. So, yun nga, baka nagkataon lang na dun sa kasi palagay ko ganito yung sistema nila eh. Halimbawa, yung isang batch nyo, within 1 month, lahat ng mga nag-apply doon, so parang isang batch yon. Then doon, ido-draw yon. Yung mga mabubunot doon, so yun yung mga masiswerting mauuna para sa visa appearance. And then,
iraraffle na naman for that particular month lang. Iraraffle na naman hanggang sa mabunot yung isa, iraraffle na naman hanggang mabunot yung isa. But hindi yun pinaghahalo-halo lahat na like January, February, March, April, lahat ng mga nag-apply sa buong taon na yan is pinaghahalo-halo kasi hindi ka mabubunot kaagad pag ganyan. Lucky by chance na lang. Baka abutin pa ng 1 million years bago ka mabunot kapag talagang malas ka sa raffle. Okay? So, yun lang po mga kababayan. Sana ay marami kayong natutunan sa video ito. At yung mga questions at saka possible answer ay ilalagay ko na rin sa description box ng video ito. Paki-check na lang. And also yung arrangement po ng mga documents bago kayo pumunta sa Poland Embassy. Okay? Muli maraming salamat po sa panonood and see you in my next video. Bye-bye!